Mga kaboses, welcome po dito sa ating YouTube channel. At ngayon pong araw, mga kaboses, isang match na naman po. Isang labanan naman po, mga kaboses, ang atin po pag-uusapan ngayon, no? Ngayong araw na ito, mga kaboses. So, tungkol po ito kay Auntie Claire, mga kaboses, Castro, no? At kay Raul Manuel, mga kaboses. Ano ba ito? Nagkakagulo na talaga sila lahat, mga kaboses. Kongreso, Malacanang, Senado, dahil lang sa iisang tao, mga kaboses. At ang issue lang po ay yung impeachment trial, no, mga kaboses. At ngayon po, sa Senate, meron pong Chis Escudero versus Martin Romualdez. Dito na naman po, mga kaboses, meron na naman po Claire Castro versus Raul Manuel ng Kabataan Party List, mga kaboses. Kasi binirahan kasi ng Kabataan Party List si Bongbong Marcos Jr., mga kaboses. Kasi nga ayon po kay Kabataan Party List, mga kaboses, Representative Raul Manuel, no, nakikialam raw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nangyayaring pagka-delay sa pagsisimula ng pagbasa sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo, mga kaboses, doon po sa Senado, no. Siguro nakikita nila, no, kasi after nung sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. na ayaw niya po ng impeachment, tila, no, yung Senado, mga kaboses, patras na sa impeachment trial, mga kaboses. At ito, alam naman po natin, sobrang excited po, lalo na po ng mga leftist at mga nasa kaliwa po, mga kaboses, no, ng mga grupo gaya ng Kabataan Party List, ACT Teachers, Bayan at ano-ano pa, mga kaboses, ay talagang kakalampag, mga kaboses, sa hindi po pagtuloy ito pong impeachment trial. Ngayon po, basahin po natin kung bakit nga ba nag-away na itong si Attorney Claire. Nagsagutan na po, mga kaboses, si Attorney Claire at si Raul Manuel, no? Dito po tayo, basahin po natin itong news article mula po sa balita sa Manila Bulletin, mga kaboses. Ang headline po ay Castro ala Cherry Hill kay Manuel. Sabi po ni Castro, don't be like second rate, trying hard, copycat. Ayan na, sampalan to the max na to, mga kaboses, di ba? Nakakatawa lang, no, mga kaboses. Ayon po dito kay ayon po dito sa artikulong ito, may sagot si Presidential Communications Office PCO Undersecretary at Palace Officer Claire Castro sa naging mga banat ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel kaugnay ho sa issue ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manuel, ay tila nakikialam daw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nangyayaring pagka-delay sa pagsisimula ng pagbasa sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo sa Senado. Sa isinagawang press briefing ng Malacanang, sinabi ni Castro na nire-respeto nila ang sinabi ng Kabataan Party List, pero sana raw ay respetuhin din niya ang Pangulo. Ito talagang Kabataan Party List, so wala talaga. Kasi kayo wala kayong respeto, tingnan nyo tuloy, mga kaboses, na galit na si Auntie Claire, no. Ayon po ni Castro, mga kaboses, we give respect Representative Raul Manuel and we hope that he will also give respect to the President by not making and creating such kind of intrigues. Intriga po ito. Alam naman natin kung sino marunong at eksperto sa paggawa ng intriga at magplanta ng ebidensya. So wag na po sana niyang gayahin ito, sabi po ni Castro. Hirit pa ni Castro, kumbaga raw sa pelikula, kokopyahin ko lang pero babaguhin ko ng kaunti. Do not be like second rate, trying hard, copycat. Ang nabanggit na linyahan sa pelikula ay sinambit ng pumanaw na si Cherry Hill sa iconic movie nila ni megastar Sharon Cuneta na Bituing Walang Ningning. Samantala, wala pang reaksyon, tugon o opisyal na pahayag si Representative Manuel tungkol dito, mga kaboses. So ayan, no?
nagkagulo na, no? Si Auntie Claire at si Raul Manuel, sana magsagutan pa ito, mga kaboses, no? At nataranta na ho kasi itong Kabataan Party List kung bakit nga ba, mga kaboses, ay mukhang hindi na talaga matutuloy itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi po nila matanggap-tanggap, mga kaboses, kasi kahit sino na lang po ay kanila pong inaakusahan na iso siya ang dahilan kung bakit kasi nangingialam daw ang presidente, mga kaboses. Well, hindi natin alam kung sino ang source nila, mga kaboses, but sa nagkikita natin ngayon, no, ayan na, no, sila-sila ang nagtutulungan, mga kaboses, no, na patalsikin si Vice President Sara Duterte, ngunit sila-sila rin ang nag-aaway. Yung mga nasa panig po ng mga Marcos ay tumatumbling na, no, mga kaboses. Unang-una si Senate President Jesus Escudero ngayon at Martin Romualdez, nagkagulo sa Senado at Kongreso. Ito na naman po, buwelta po dito si Raul Manuel, buwelta naman po si Auntie Claire kay Raul Manuel. So nasa kanilang circle lang po yung nag-aaway ngayon, mga kaboses, kasi sobrang taranta na po nila, no, sa kanila pong gagawin na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, at mukhang wala na talagang pag-asa, no, kasi sila mismo, mga kaboses, na nagkaisa no, sa kanila pong plano sa pagpapatalsik ng Vice Presidente ay hindi rin nagkaintindihan, mga kaboses, di ba? Nakita po natin ngayon kung ano po ang nangyayari, di ba? Nakita po natin kung ano po yung naging epekto ng pagkalampag nila sa mga Duterte, mga kaboses. At ito, meron nung tayong nakita, no, sa post po kasi ni Kifi Chu o ni Crizet Chu, mga kaboses, isa pong political vlogger. May caption po siyang tawa, tapos sinabi po niya, comedy talaga, ha 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 ha, comedy talaga, no, mga kaboses. So shinare niya ito, yung binasa natin na post, mga kaboses, mula po sa balita ng Manila Bulletin, mga kaboses. But ito, babasahin po natin yung mga komento dito sa sa shinare po ni Kifi Chu. Ano yung sabi ng mga tao dito? Yun po kay Bea Calderon, bakit parang sila na ang nag-aaway-aaway? Yan yung sabi natin, di ba? Nagkagulo na talaga. June na Isabel Goliban, sabi niya, mga boss, intro pa lang to sa bloodbath ni Inday, Tambi versus Cheese, Raul versus Claire. Tapos itong isa, ang saya ng Pilipinas, kumplitos Ricados, hirap pagtripan ng mga spoiled brat ng lipunan. Meron pa, nauna na kasing sinabi ni VP na meron hawak na video ni FL about sa budget, kaya alam nila lalabas talaga yun, kaya bumabaligtad na. Bloodbath lang palang katapat nila, huwag ismulin ang Bisaya, lalaban yan hanggang dulo. Ito pang isa, kumain na naman ng panis na kanin, ang pangpurok na anti ng bayan. Ito, mas nakakatawa to. Mas okay kung magsabunutan na lang itong dalawang palengkera. Yan yung sinasabi natin, mga kaboses, di ba? Kasi kung para sa tao, mga kaboses, yung kanila pong interes sa palagi pong pag-uusik, no, sa Vice Presidente ng bansa, mga kaboses, si Vice President Sara Duterte at sa pamilyang Duterte, di sana sila mismo, mga kaboses, ay nagkaisa para sa taong bayan. Pero hindi. Nakita natin nagkagulo-gulo, mga kaboses. Kasi, bakit nagkakagulo? Mga kaboses, isa lang sagot natin dyan. Kasi wala po sa tamang direksyon yung kanila pong mga galaw, mga kaboses. Puro lang pamulitika, puro lang politika, mga kaboses. At talagang circus, no? Para bagang nanonood tayo ng circus. Tama itong post ni Kifi Chu, mga kaboses, na para tayong nanonood ng comedy. No, napaka-comedy talaga. Samantalang si Vice President Sara Duterte, napakasimple lang po ng sinabi niya. Gusto niya ng impeachment trial na talagang bloodbath, umadugo, mga kaboses, na impeachment trial. Yun lang yung sinabi ni Duterte, pero wala na, nataranta na sila lahat. Nag-away-away na, mga kaboses, belta dito, belta doon, sisihan dito, sisihan doon, mga kaboses, may mga bumaliktad na,
baliktaran na ng mga senador, mga kaboses, no? Kasi nakita nilang gaano kagarapal ang atin pong administrasyon, no? Sa nakikita natin ngayon, parang ano na talaga, no? Parang mas sila pa yung hindi nagkaintindihan, mga kaboses. Tapos ang Vice Presidente, chill lang, no? Habang binibisita ang kanyang ama doon po sa The Hague na pinakulong ng administrasyon, mga kaboses. Hinayaang makulong doon sa ICC, mga kaboses, di ba? At nababalot na po ngayon, no, ng kontrobersya ang administrasyong ito dahil po sa pinanggagawa nila, no? At alam po natin, no, kapag talagang pinush itong mga kaboses, ito pong impeachment trial ni VP Sara, no, talagang marami pong mauungkat rin na mga baho, mga kaboses, na sa tingin natin ay iniiwasan ng administrasyon na, oops, wag muna, kalmahan nyo lang kasi baka mabaliktaran tayo nito, no? Di ba? Ganun ba? Kasi kung ikumpara natin sa millions of pesos na winaldas ni VP Sara sa confidential fund na hindi po natin alam saan napunta kasi nga confidential, no? Mga boss, confidential fund. Ibig sabihin, confidential. At tapos ginagamit rin yun, mga kaboses, para labanan ng terorismo, di ba? Yan po yung purpose ng confidential fund. Kaya nga po confidential kasi hindi po pwedeng i-disclose, no? Yung mga pangalan, hindi po pwedeng i-disclose sa napunta. Kasi kapag na-disclose yan, wala. Mawawalan na, madidefeat yung purpose, mga kaboses, ng confidential fund, mga kaboses. So, yun, no? Sa tingin natin mukhang natakot sila kasi mukhang natakot sila na baka sila naman yung mahalongkat, mga kaboses, sa kanila pong mga ginagawa, no, sa kanila pong mga pinanggagawa dyan sa gobyerno kasi napakarami pang issue ngayon. Yung GAA 2025 national budget, may kinalaman ba si VP Sara doon? Wala. Confidential fund ni Ferdinand Marcos Jr., ni President, mga kaboses. Tapos ito pa pong confidential fund ng iba pa pong mga leader, mga kaboses, ha. So ngayon, ito yung nakakatawa, no? Nakikita natin ngayon, isa laban sa kanilang lahat, sa majority, nag-aaway-away na sila, mga kaboses. Yung sumisimot na lang ngayon, no, sa puwet ng House of Representatives, liderato ng House of Representatives, ay yung mga congressman na uhaw sa budget na lang, mga kaboses. Pero yung iba, baliktaran na po, bumaliktad, mga kaboses. Hindi po nila nakayanan sa kanilang konsensya, no, na talagang tirahin, mga kaboses, o birahan nang wala pong ebidensya ang Vice Presidente, lalo na po mayroon pong nagawa sa ating bayan ang pamilyang Duterte, lalo na po sa Senate, no? Alam po natin na kahit i-push pa yan, mga kaboses, still political political war pa rin yan, mga kaboses. May politika pa rin yan. At kung majority doon sa Senate ay kay Vice President Sara Duterte, ay talagang ma-acquit. And after noon, mga kaboses, yun yung delikado, no? Ay ang delikado po nun, mga kaboses, na baka bumaliktad sa kanila yung mga pangyari. Kaya ngayon, safety yung hinahanap, no, ng mga nasa posisyon ngayon, mga boss. Kaya nagkakaganyan sila, no? Natatakot sila, di ba? Natatakot sila, kaya mismo sila nag-aaway-away na, mga kaboses. So kayo, ano yung reaction at opinion po ninyo regarding po sa issue na ito? At please subscribe, like, and share, mga kaboses, para po sa susunod natin ng mga videos. I-click nyo na rin ang notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat, mga kaboses. At ako po si Kaboses Wins. At ito po ang Standpoint Analysis. Mabuhay po kayong lahat. God bless po sa inyo. And bye-bye!